Mga ka-volleyball, muling magsasama-sama ang mga naglalakihang pangalan sa Philippine Volleyball para sa isang gabi ng parangal. Opisyal na ngang in-announce ang 3 sa mga pinaka-inaabangang awards para sa Second Pilipinas Live PVL Press Corps Awards Night na gaganapin ngayong May 30 sa Novotel Manila, Araneta City. 3 pangalan ang naging sentro ng usapan nitong nakaraang season dahil sa kanilang kwento ng pagbabalik, katatagan at dominasyon. Sila ay walang iba kundi sina Alyssa Valdez, Kiana D. at Erica Santos. Masasabi kong napakahirap ng naging deliberasyon dito dahil sa tindi ng ipinakita ng mga nominado. Pero itong 3, talagang selyado ang karapatan para sa mga parangal na ito. Hatiin natin ang kanilang naging performance at kung bakit sila ang itinuturing na mga tunay na game changers. Simulan natin sa nag-iisang phenom, Alyssa Valdez, na pararangalan bilang Miss Quality Minutes. Para sa mga bago sa basketball o volleyball terms, ang award na ito ay ibinibigay sa player na kahit hindi mag-start o limitado ang playing time, ay naghahatid ng napakalaking epekto sa laro tuwing ipapasok sa loob ng court. At iyan mismo ang ginawa ni Valdez para sa Creamline Cool Smashers. Nitong nakaraang All-Filipino Conference, dumaan sa matinding pagsubok ang Creamline dahil sa mga injuries ng kanilang mga key players. Dito pumasok ang veteran leadership ni Alyssa. Hindi man siya ang primary option sa buong laro, tuwing nasa court siya, nagiging stable ang laro ng Cool Smashers. Siya ang naging sandigan sa mga krusyal na pagkakataon na nag-akay sa Creamline para makuha ang kanilang ika-11 PVL Championship. Sa botohan, nakakuha si Valdez ng 10.2 media votes at 2.8 team votes. Tinalo niya ang mga kapwa nominado na sina Chenny Tagaod ng Akari at Royce Tubino ng Farm Fresh. Sa edad na 31, pinatunayan ni Alyssa na hindi nababawasan ang kanyang halaga bilang mukha ng Philippine Volleyball. Dako naman tayo sa Comeback Player of the Year na si Kiana D ng PLDT High Speed Hitters. Kung pag-uusapang resilience, si KKD na ang definisyon niyan. Biruin mo, sumaylalim siya sa mahabang recovery mula sa malalang knee injury at nawala sa court ng loob ng 550 pisang na araw, halos 1.5 taon. Pero noong January 2025, nagbalik at hindi lang basta naglaro, naging championship piece agad siya. Tinulungan niya ang PLDT na makuha ang corona sa 2025 PVL On Tour at maging sa Invitational Conference. At eto ang malupit na analyst breakdown. Si Kiana D ang mismong umiscore ng championship winning points sa magkahiwalay na title-clinching matches na yan at parehong galing sa kill blocks. Ibig sabihin, buhay na buhay ang kanyang defensive instinct at lateral movement kahit galing sa knee injury. Dinala niya ang momentum na ito hanggang sa All-Filipino Conference para itulak ang PLDT sa isang bronze medal finish na siyang pinakamagandang resulta ng franchise sa All-Local Tournament. Dahil dito, nakakuha siya ng 10.2 media votes at 4.18 votes para talunin sina Ces Molina, Gemma Galanza at Kat Tolentino. Panghuli, ang nakakuha ng Most Improved Player Award, si Erica Santos. Kung may player man na bumuhat at nag-transform ngayong season, siya na yon. Matapos lumipat mula sa PLDT patungong Signal Super Spikers, nagbago ang papel ni Santos mula sa pagiging role player patungo sa pagiging numero 1 scoring option ng koponan. Ang kanyang pagsabog ay naging mabilis at kahanga-hanga. Nasungkit niya ang kanyang unang MVP award sa 2025 PVL On Tour at pinangunahan ang Signal sa isang nakasaysayang finals appearance nitong 2026 All-Filipino Conference. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok sa championship round ang Super Spikers sa loob ng 2 taon. Kahit na nasa Capital One Solar Spikers na siya mayon dahil sa leave of absence ng Signal, hindi matatawaran ang ginawa niya. Dumina si Santos sa botohan na may 12 media votes at 4.14 votes, kung saan dinayog niya sina Justine Hazareno ng Akari, pati na rin sina Chloe Ann Mondoñedo at Chini Arroyo ng Zeus Coffee. Ang galing ni Santos ay patunayan na kapag nabigyan ng isang player ng tamang sistema at kumpiyansa, kaya nitong maging elite superstar.
Ang kwento ni na Alyssa, Kiana at Erica ay patunayan na ang PVL ay hindi lang tungkol sa lakas ng palo, kundi tungkol din sa puso, tiyaga at tamang timing. Karapat-dapat silang lahat sa darating na parangal ngayong May 30. Kayo mga ka-volleyball, sino sa tatlong ito ang pinaka-nagustuhan ninyong naging performance nitong nakaraang season? I-comment ang inyong mga opinyon sa ibaba. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-hit ang bell icon para lagi kayong updated sa mga pinakasariwang balita at pagsusuri sa mundo ng Philippine sports. Ako si Joust Volley, hanggang sa muling pagpalo ng bola. Iba yung anong ganito kasi. Tama? Kaya isa kapag ginawa kanina eh. Tama naman diba guys? I-compare mo kung sino mas magaling sa aming dalawa. Te, wag ka magalit, please. Sabihin mo sila, i-follow nila ako sa Facebook page ko. Hinahanap, ikaw tsaka si Ate Gemma. Boss, tinalo nyo nga kami, papapalo ko siya. Ikaw yung boss ko. O, i-follow nyo daw siya sa Facebook. O, sige, i-follow nyo daw po siya sa Facebook. Like, share, and subscribe. Thank you, te. Bye-bye, te. Hindi mo naman sinabing may kadate ka. Hindi mo man lang pinakilala sa amin ni Tita Dors. Pasensya na, hindi din kami magkaintindihan. Ang sarap. Yummy. Oh, hi kayo dyan. Hi kayo sa vlog ko. Hi, vlog. Hi, vlog. Yummy. At nagkita na naman kami. Ayoko, may aso kong dalo. Ayoko niyan! Bitawan mo! Ako nagbibidyoan kasi ako ikli ng buhok ko. Okay lang para makita ka nila una-on. Ayoko! Hindi. Naalala po niya ako. Hindi nga yan labag sa loob, buong buo yan. O, diba? Galing Japan. Favorite mo yan eh. Uy! Hoy! Love you, auntie! Pasok ka na sa Star Magic! Wally! Wally 101! Gaganti mo siya! Oh! Wally 101! Saan? Yung abs ko! Ang sino balbog! Nakakasok ka! Nakaganti! Going back to Honolulu just to get to Maui, Maui! Maui, Maui! Ito pa. O, job! Wala man ang kaldo! Buti ko tanan no, hangab! Pang baby yung yung sa kamay. Ang galing! Kaya, ganun ka nga din sa kanya. Idol! Bahay naman po kay Micah Ortiz. Sustara. Sustara.